Hindi na bago sa atin ang mga katagang. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Nagkainlaban pero hindi nagkatuluyan. Pinaglandi pero hindi pala sila sa huli. Hindi na nakapag-aido dahil sa apelido. Totoo yan mga bes, mga ses, mga Mars, at mga Marites. Sa apelido nagkakatalo. Paano kung hindi akma o sakto ang family name ng lalaki na siyang gagamitin ng babae kapag nagpakasal na sila? Madaming ganyang pagmamahalan na hindi na naipaglaban dahil sa kasagwaan ng pangalan. Ilang lumang example na naging katatawanan ang mga relasyon na hindi nag-level up sa kasalan dahil nagiging tampulan ng tukso ang kombinasyon ng pangalan ng babae at apelyido ng mapapangasawang lalaki. Gaya ng kina Elizabeth Oropesa plus Kenny Loggins equals Mrs. Elizabeth Loggins, Tweety Dillon plus Larry Bird equals Mrs. Tweety Bird, Beth Tamayo plus Mark Logan equals Beth Logan, Andy Agenman plus Diane Lim equals Mrs. Andy Lim, Sue Ramirez plus Charlie Puth equals Mrs. Supot, at Kuledesma plus Atoiko equals Mrs. Kuku. Ilan lang sila sa mga minalas dahil sa kombinasyon ng mga pangalan, kaya nauwi ang pagmamahalan sa hiwalayan. Ngayon naman ay may mga idadagdag tayo sa listahan ng mga nasawi sa pag-ibig dahil sa mga pangalan nilang masagwang maging bukang bibig, babala. Ang lahat ng ito ay pawang kalokohan, parodya at satiriko lamang. Kaya mas makakabuting itawa na lang natin ang lahat. At kung ang naging asawa mo ay may maayos na apelyido, maswerte ka. At magpasalamat ka, kasi di ka magagaya sa mga sikat na artista at celebrities na ito. Mga ses, gaano katotoo ang nasagap nating balita na ito daw palang si Kim Chiu ay pinormahan dati ng isang PBA player na nagngangalang Chris Pacana. Dating player si Chris sa PBA at naglaro mula 2006 hanggang 2013 kung saan huli siyang nag-point guard sa San Mig Coffee Mixers. May sighting daw na nanonood sa Araneta dati si Kim kapag may laro ang Meralco Bolts na team pa ni Chris noong 2011. Nagkaroon naman sila ng friendly dates para na rin makamove on sa breakup nila ni Gerald Anderson. Pero di nag-level up ang pagtitinginan nila dahil tutol ang BFF niyang si Angelica Panganiban at baka gawing katatawanan at kabastusan ang pangalan ni Kim kapag ginamit na ang apelyido ni Chris kung mapapangasawa niya ang basketball player. Hashtag Mrs. Kim Chiu pa ka na hashtag joke lang. Mga Mars, ano na ba ang latest kay Liza Soberano matapos itong mag-focus daw sa kanyang career sa Hollywood? Kumala sa manager niyang si Ogie Diaz at magpalit ng pangalan gamit ang real name niyang Hope Soberano. Well, lumabas naman siya sa isang Hollywood movie as support na hindi rin kumita at visible pa naman siya sa commercials ng Maya. Lately panay daw ang travel nito at kung saan-saan nakakarating. May mga marites daw na nakakita sa kanya sa New York na may kasamang gwapo sa isang coffee shop. Yes, isa daw itong Brazilian lawyer na may-ari ng isang law firm sa Sao Paulo, Brazil at isang branch sa New York City. Walang iba kundi si Paulo Tuday ng Tuday Advogados. Nang tanungin daw si Liza tungkol dito, sabi niya na lawyer lang daw niya ang guwapong Brazilian para sa mga kontrata niya sa Hollywood. Dagdag pa ng mga tsismosa, naging jowa daw ito ni Liza pero pinigilan ng tatay niya dahil nakakatakot daw ang itatawag sa kanya kapag naging Mrs. siya ng abogado kasunod ang apelyido nito. Hashtag Mrs. Hope Tuday. Oh no. Oh no. Mga Mars, alam niyo bang muntik na sanang ma-fall si Beauty Gonzalez noong dalaga pa ito? Sa charm at pambubula ni Paulo Contis noong taong 2016. Nagkakilala sila sa isang showbiz gathering at di na tinantanan ni Paulo sa kakulitan si Beauty. Nagkasama ang dalawa sa movies na Only You at Isla noong 2021 at pinagtatawanan na lang nila ang kaganapan noong time na muntik nang maging sila. Noong panahong iyon, ay okay lang naman kay Beauty na lumalabas-labas sila ni Paulo at dahil pinapatawala di siya ng aktor, no dull moment. Pero pinayuhan si Beauty ng parents niya na wag na si Paulo dahil bukod sa red flag history ang mga past relations nito at magiging katatawanan ang magiging pangalan niya kapag gagamitin niya ang apelyido ng aktor kasunod ng pangalan niya kapag nagpakasal siya dito. Hashtag Mrs. Beauty Contest. Oh no. Oh no. Mga ses, ito palang GMA Sparkle talent na si Sofia Pablo, nakadidibo lang last April 2024. Ay blooming ngayon at dalagang-dalaga na. Kilala siya bilang si Lenlen sa prima donnas na kinabaliwan ng mga viewers sa Kapuso Drama-Rama sa hapon. Pero alam niyo bang chinachat at inaurahan daw si Sofia ng anak ni Steve Jobs? Yes, ang yumaong founder ng Apple Inc. Si Reed Paul Jobs ay ang nag-iisang anak na lalaki ni Steve. Siya ay kasalukuyang venture capitalist at founder ng Yosemite Venture Fund. Nakita daw nito si Sofia sa TikTok at naging follower ng dalagita hanggang sa naging online friend sila at naging close. Di umano ay willing pa si Reed na i-divorced ang present wife nito para sa dalagita. Pero pinaalalahanan si Sofia ng parents niya na masyadong matanda ang anak ni Steve para sa kanya
Sa agwat nilang 15 years at pamilyado na ito. At isa pa, magiging tulog bastos ang pangalan niya sakaling ikasal siya kay Reed gamit ang apelyido nito. #Mrs. Sofia Pablo Jobs. Oh no. Oh no. Wow, ang lakas talaga ng arrive ng appeal ni Laika Gayranod. Di mo akalain na sa simpleng ganda ng 20-year-old singer na dati ay sobrang ninepa ng manalo ng The Voice Kids 10 years ago. Ngayon ay hinahabol-habol di umano ng anak na lalaki ng isang hunk actor na dating lumabas sa Baywatch. Yes, walang iba kundi si Michael Bergin, na dating na-link sa sexy actress na si Laika Ugarte. May isang binatang anak na si Michael, walang iba kundi si Jessie Bergin, na ngayon ay naglalaro sa minor league baseball para sa Miami Marlins. Nagkakilala daw si Jessie at Laika sa Instagram ng may mga fans na nagtatag sa kanilang dalawa, at doon ay nagsimula silang mag-chat at maging close friend. Nag-travel pa si Jessie sa Pilipinas para makilala ng personal si Laika at balak nitong i-level up ang relationship status nila. Pero as usual, tutol na naman ang parents ng dalagita dahil pag nagkatuluyan sila ay mababastos ulit ang pangalan nito gamit ang apelyido ng baseball player. #Mrs. Laika Virgin. Oh no. Umaapaw talaga ang kaseksihan nitong Viva Max star na si Angeli Kang. Isa na si Angeli sa pinakamainit na Viva Max stars. Ilan sa mapupusok niyang pelikula gaya ng Mahjong Nights, Salawahan at Eva. Imaginin mo, biglang naging fanboy niya ang American Hollywood actor na si Tim Kang. Dahil sa kakanood nito ng Viva Max streaming site pag may movies ang sexy actress. Si Tim ay nakilala sa Hollywood dahil sa role niya bilang si Kim Bol-cho sa TV series na The Mentalist at bilang si Gordon Katsumoto sa isa pang reboot series na Magnum P.I. Mahilig naman sa mature daddy si Angeli, kaya nakasundo niya agad ito sa Instagram chat. Sinadya pa raw ni Tim si Angeli sa BGC para makadate ang dalaga. Noong una ay okay naman sila na lumalabas. Pero di maatim ni Angeli ang itatawag sa kanya kapag pinakasalan niya si Tim gamit ang apelyido nito. #Mrs. Angeli Kangkang. Oh no. Oh no. Mga Mars, ano na bang balita kay Bianca King? Mula nang nangibang bako dito mula sa GMA7 papuntang Kapamilya Network. Huli siyang napanood noon pang 2019 sa Halik TV drama series. Well, isang happy contented wifey na si Bianca mula nung ikasal kay Ralph Wintle noong 2021. Yes, bilas niya si Isa Calzado na kasal naman sa older brother ng husband niya. Alam niyo bang noong 2018, nabaliw muna sa kanya ang isang afam na American football player. Walang iba kundi si Justin Ina, isang matipuno at guwapong footballer na dating linebacker ng Philadelphia Eagles and Tennessee Titans, a National Football League. Pareho silang nagbabakasyon noon sa Coron, Palawan nang magtagpo ang landas nila. Pero ayaw ni Bianca ng LDR kapag umuwi na ng Amerika si Justin. Isa pa ay di maganda sa tainga ang magiging pangalan niya kapag naging Mrs. siya ni Justin gamit ang apelyido nito. #Mrs. Bianca King Ina. #joke lang. Kilala natin siyempre si Jackie Lu Blanco noong 80s. At hanggang ngayon ay aktibo pa rin naman siya sa showbiz. Alam niyo bang ang real name niya ay Jacqueline Blanco? At alam niyo bang noong nagkahiwalay sila ni Ricky Davao ay niligawan siya ng lead singer at songwriter ng bandang Train na si Pat Monahan. Nakilala ang bandang Train sa kanilang hit song na Hey Soul Sister at iba pang chart toppers na singles nila. Naging magkaibigan sila noong nagkaroon ng concert sa Pilipinas ang Train at ipinakilala sila sa isa't isa ng producer. Paboritong banda rin ni Jackie Lu ang Train kaya fangirling din ito kay Pat. Lumalabas-labas sila at naging close. Pero di pumayag ang mother niyang si Pilita Corrales na mauwi sa seryosohan ang relasyon nila. Dahil masagwa ang tunog kapag ginamit ni Jackie Lo ang real name niyang Jacqueline, kasunod ang apelyido ng singer kapag nagpakasal ang Unica iha niya sa singer. #Mrs. Jacqueline Monahan. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. I'm sure kilala niyo pa si Ayla Marie, isa sa mga sexy stars natin noong huling bahagi ng dekada 90 at early 2000s. Itanong niyo pa sa mga tito ninyo, nakilala si Ayla sa kanyang mga mapangahas na pelikula, kahit mukha itong menor de edad. Ilan sa movies niya ay Batang Pro, Sariwa pa ang Sugat at Silang Mga Rampadora. Noong nawala ang mga bold movies ay nag-asawa ang actress ng isang film producer na taga Guam. Pero naghiwalay din sila noong 2014. Ngayon ay kasal na sa isang Tivoli si Ayla, na isang US Air Force. Pero bago pa niya na-meet ang lesbian niyang asawa,
ay nagbakasyon muna sa Canada itong si Ayla para makamove on sa divorce nila ng ex-husband niya at nakilala niya sa Toronto ang ice hockey player na si Brendan Witt. Nagkagustuhan sila hanggang sa umayaw si Ayla ng magseryoso na si Brendan. Dahil masagwa ang magiging pangalan niya kapag naging apelido na niya ang surname ni Brendan pag naging Mrs. siya nito. #Mrs. Ayla Witt. Oh no. Oh no. Mga ka-80s, kilala niyo pa ba ang karakter actress na si Sheila Barwani? Yes, madalas siyang supporting roles sa mga bidang babae noon. Half Filipina at half Indian si Sheila at naging laman din siya ng mga comedy shows sa TV. Sa totoo lang, di naman nagpa 5'6" na lang ang actress. Nag-migrate na siya sa Amerika noon pang mintais. Naging fitness at yoga instructress siya at hanggang ngayon ay masaya ang buhay pamilyado sa Amerika. Pero alam niyo bang noong dalaga pa siya ay niligawan siya ng isang American scientist at motivational speaker na si Joseph Wang, na isang multi-awarded biomedical engineer at book author. Pero tutol ang parents niya kay Joseph dahil bukod sa agwat ng edad nila at hindi rin magandang pakinggan kapag nakasunod sa pangalan niya ang family name ng scientist kapag nagkatuluyan sila. #Mrs. Sheila Wang. #joke lang. May chikang kumakalat na itong atleta natin na si Christina Knott, isang Phil-Am na tumakbo para sa Pilipinas noong 2020 Tokyo Olympics, ang national record holder ng women's 100 meters at 200 meters race, na bumura sa lahat ng records ni Lydia De Vega, ay di umano dati na raw nakipagmabutihan sa NBA superstar ng Memphis Grizzlies na si Ja Morant. Naganap daw ito noong sila'y mga NCAA athletes pa sa kani-kanilang kolehiyo sa Amerika noong 2017. Member ng athletics team ng Arkansas State si Christina bago naglaro para sa Pilipinas. At point guard naman ng Murray State basketball team si Ja bago na-draft ng Memphis sa NBA noong 2019. Pero tutol daw noon ang Pilipinang nanay ni Christina sa relasyon ng dalawa dahil bukod sa mga bata pa sila. Ayaw ni mother na tuksuhin at bastusin si Christina kapag nakatuluyan niya ang basketballistang si Ja gamit ang apelido nito. #Mrs. Christina Morant. #joke lang. Oh no. Sino nga ba itong bagong jowa ni Kiefer Ravena at gumagawa na ng ingay? O mga Mars, matapos ang breakup ni Kiefer at ng volleyball superstar na si Alyssa Valdez noong 2022, agad na naka-moved on si Ravena at free next agad ang new GF na si Colleen Ortiz. Si Colleen ay isang flight attendant. Pero ano itong chika ng mga marites sa airlines na ito raw si Colleen ay nalink dati sa isang British celebrity? Yes, sakay nga raw ng airline na pinagtatrabahuhan ni Colleen ang British actor at singer na si Keith Jack. Si Keith ay ang runner-up ng BBC reality talent show na Any Dream Will Do noong 2007. Naging recording star siya matapos ang contest at naging aktibo sa theater musical plays at concerts. Noong 2017 pa daw nag-meet si Colleen at Keith. Kaso, dahil na rin sa long-distance relation, ay minabuti nilang tapusin na ang ugnayan. Ayaw din daw ng present GF ni Kiefer nang maugnay ang last name ni Keith sa pangalan nito kapag sila ang nagkatuluyan. Lalo na kung ulit-ulitin dahil ang lakas makabastos. #Mrs. Colleen Jack Colleen, Jack Colleen, Jack Colleen.